Hello, kumusta po kayo? Ano pong ganap natin sa araw na ito? Ngayon ay pag-uusapan natin yung tinatawag nating document checklist pagdating sa application ninyo dito sa Canada at sana ay makatulong. Iwa-walkthrough ko kayo at may pupuntahan lang tayo sandali. Medyo manginginain lang ng kaunti sa labas at medyo namimiss na lumabas kasama ang aking May bahay. may bahay at samahan nyo muna kami sa ilang sandali ng aming paglilibot, paninindahan ng mga ilang mga gamit na kailangan din namin, katulad ng siguro hanap ako ng face mask dahil iisa lang yung aking face mask na ginagamit and nire-require kasi ng institution namin na kailangan meron kaming tatlo na reserve. So meron lang ako medical mask pero lagi nilang chine-check kung ito ay clean, disposable, or ano ba. So hanap kami ng cloth face mask na spare kumbaga. So tara, samahan niyo ako. Pero bago yon, kakain muna tayo. Ang anghang. Grabe, parang may galit ata yung nagluto nito. Hindi mo maubos yung chicken. Number one fan here, and I'm telling you, please listen up because this is insane. I think she has absolutely finally lost her mind. This is unbelievable. I don't know if you can see this is supposed to be absolutely huge. This is a lamp lock set of 3 stainless steel rubberized torch flashlights LED. It is beyond. Maselan sa kanila. Kasing selan ng kalabaw. Okay. Flop? Ay, ito yung pinakaano. O, ito ata yun. Hindi masakit sa Siya yan, o. Kano yan? Ito alam. Ay, $1. $1 lang? $1 na. Ikakuha na sa inyo? Kuha nga ako. Meron pa yun. Mas mura. Tapos, bumibili sila doon ng mga. So $1 lang to. Ito yung nilalagay doon sa may likod. Kuha ko na isa. Dito, heart. Dito. Memory foam. Hindi ko na lang ito makabili ng ano nila. Yan.
Dito, kung gusto mong makamura ng mga ano, ng mga gamit-gamit lang, na kung ano-ano, parang bodega style. Mga Chinese product din. Parang sa, Pero- ano yun, Lenovo ba yun? Novo. Ah, Parang Novo. Novo noon. Ayun nga, Novo. So marami silang mga ganyan. Kung anik-anik. Mga ganyan. Lenovo laptop pala yun. So hanap lang tayo ng mga ano, kung ano-ano, ng mga bagay na mabibili. Yan, kararating nga natin dito sa ating bahay at medyo malayo-layo din yung ating binayahe. At maraming salamat po sa pagsama nyo sa akin sa biyahe natin kanina. At syempre, ipagpapatuloy natin yung sabi ko nga kanina, yung pag-uusap natin ngayon patungkol sa document checklist. Ano ba itong tinatawag nating document checklist? Mamaya ko i-explain mabuti kung ano yung kahalagahan ng document checklist na ito upang nang sa ganon ay kumbaga parang mas magiging efficient ka doon sa yung application papunta dito sa Canada, o di man kaya kung halimbawa ikaw ay hindi pa nag-a-apply at prior sa iyong application ay gagawin mo nito o gusto mong malaman man lang kung ano-ano yung mga kumbaga major na dapat mong i-prepare, lalong-lalo na yung iyong mga dokumento. Actually, may vlog na rin ako patungkol dito, kaya lang hindi ko kayo i-walk through doon sa talagang document checklist ng CIC o ng IRCC kung tawagin natin. At binanggit ko lamang doon yung mga mahalagang dokumento na dapat mong i-prepare. Pero dito, pag-uusapan natin mamaya as I walk you through doon sa ating computer mamaya sa ating Google, sa website ng cic.gc.ca, kung ano-ano yung mga talagang dokumento na iyong ipiprepare at sabi ko nga, prior sa iyong application ay ma-prepare mo na upang nang sa ganun parang hindi maging hassle para sa iyo o kaya naman hindi ka maratel balang araw na talagang mag-a-apply ka na or sabihin na natin talagang nasa application stage ka na. Mahalaga ito na malaman natin sapagkat ito ay makatutulong sa iyo ng malaki. Unang-una, sa money, sa time, and of course, sa tinatawag nating application stage mo. Bakit natin kailangang usisain muna? Kasi ang isa sa nagpapatagal talaga sa atin yung pagkalap ng mga dokumento natin kapag tayo ay nag-a-apply. Sa kahit na anumang application natin, ang talagang nagpapatagal sa atin through process ay yung mga documents na dapat nating i-prepare. And of course, mahalaga rin na malaman natin na gagastos talaga tayo ng hindi birong halaga sa pagpe-prepare ng ating mga dokumento, lalong-lalo na kapag nasa Pilipinas tayo o nasa ibang bansa aside from Philippines or outside Canada. Sabi natin, talagang medyo nakakailangan ng medyo may kalakihang perden. Pero sabi nga natin, ang kahalagahan kasi nito ay makasasave tayo ng pera natin, sabihin natin, sapagkat ito yung magdadala sa atin later on na sa unti-unti nating pamamaraan o sa unti-unti nating pag-prepare ay masisave o makakasave tayo ng money, time, and effort o yung lakas natin. So tara, dive in tayo sa ating computer. Nandito na nga tayo sa ating Google, sa may Google Chrome o kahit na anong engine pa man yung inyong gamitin ay po pwede rin. At kung mapapansin ninyo ay na-type ko na dito yung IMM1295 document checklist. IMM ibig sabihin immigration form. Yan po ang ibig sabihin ng IMM. So dito sa particular na immigration form na ito, we'll be talking about document checklist. So pag nakita na natin yan, of course, i-enter natin yan. And then we will go for guide 5487. So, i-click lang natin ito, applying for a work permit outside Canada. Sapagkat yan naman po yung mga request niyo dahil kayo ay nag-a-apply outside Canada. At marami tayo ng mga subscribers na nagtatanong patungkol dito. So, yung guide 5487, applying for a work permit outside Canada, ay isang guide, kumpletong guide. Mahaba ito sa kung papaano mag-apply ang isang aplikante from outside Canada. Pero ang pag-uusapan natin dito ay yung documents. So makikita ninyo may iba't ibang part ito, overview, before you apply, gather documents, and so on and so forth.
So, pupunta tayo dito sa may fill out forms. Sa may fill out forms, dito sa may step 2, makikita niyo dito mayroong document checklist or IMM 5488. So, i-click lang natin yan. Lalabas na dito yung form na kung saan sinasabi document checklist for a work permit outside Canada. So, ibig sabihin kung ikaw ay nasa labas ng Canada, ito yung isa sa mga form na gagamitin mo and later on kasama mong isasubmit sa iyong application or sa iyong registration papunta dito sa Canada kung ang hinahanap mo ay work permit. Work permit naman yan. How about yung ibang form? So sa nakita ko po dito sa iba't ibang document checklist, almost 80% to 90% ay halos magkakapareho ng document checklist anumang pathway yung iyong lakaran. So, ibig sabihin, tinitignan ng Government of Canada yung tinatawag nating mahalagang documents. So, sabi dito, this document checklist is one of the forms that you need to submit with your application. So, kasama sa isa papasa mo. Number 2, consult the instruction guide or the IMM 5487 to find if you are required to provide some of all forms and documents checklist dito sa may the checklist natin. Number 3, if your documents are in language or other than language or French, check the responsibility visa for your region determine whether you need to be translated. Ibig sabihin po nito, kung ang iyong mga dokumento ninyo galing sa Pilipinas o galing sa ibang bansa ay nasa hindi English or not in English or French, ibig sabihin kailangan yung mag-hire o kumonsulta sa isang professional para i-translate yung inyong documents. Halimbawa, kung ang transcript of record ninyo ay nasa Filipino, halimbawa kung graduate ka sa Pilipinas, dapat mo itong ipa-translate into English language. Number 4, if any of required documents listed below are missing, the processing of your application could be delayed. Totoo po ito. Sapagkat babalik at babalik yung ilang mga papers mo kapag hindi kompleto yung mga papel mo. So, I will explain you later. So, sa pag-fill up ng ating mga document checklist, kailangan nating i-check o i-tick yung mga item na kung saan naipasa natin o available sa atin yung particular na dokumento. Number 1 dito sa ating listahan, i-check ko as we go on, is the application for work permit outside Canada. So, ibig sabihin, ida-download nyo lang yung 1295. So, this is your application for work permit made outside of Canada. Ibig sabihin, ang sinasabi lang dito, lahat ng details niyo kailangan ninyong punuin like yung pangalan ninyo, family name, lahat, date of birth, lahat-lahat na. At sa bandang huli ay kailangan ninyong i-validate this one. Kasi kapag hindi nyo na-validate ito, hindi lalabas yung barcode. Ibig sabihin, pag hindi lumabas yung barcode, meaning na hindi nyo na-fill up lahat ng mga questionnaires o lahat ng mga boxes dito. So, ibig sabihin, you have to fill up the information sa loob ng mga boxes na ito upang nang sa ganon, ma-validate ninyo. Once na na-click nyo yan, na-validate nyo, lalabas sa huli yung barcode na kailangan nila. So, nangangahulugan na natapos ninyo ng tama yung 1295. This is very critical sapagkat hindi nila tatanggapin yung inyong application without the barcode. So, kaya makakainam din talaga na gumamit ng computer sa pag-fill up ng inyong mga form katulad nitong 1295 upang nang sa ganon makita ninyo yung barcode na hinihingi ng Immigration of Canada. So, balik tayo dito sa ating page. Next one is the Family Information Form. Must be completed by those age 18 years old and older of a traveling alone to Canada. So, ano bang ibig sabihin nito? Sinasabi lang dito, lahat ng mga family members na sasama o hindi sasama along circle of family, mother, father, at mga children ay kailangan nakalista doon sa package na ito at mayroong special na information or IMM form ang paglalagyan natin dito which is the IMM 5707.
So, anong mga kakailanganin nyo dito? Therefore, kailangan ninyo ng birth certificate ng bawat isa at kailangan, sabi nga natin, dapat kopya sa NSO. NSO pa ba tawag? I don't know. So, pakicheck na lang mabuti yon. Gaya, dapat mayroon na kayong ready na o naka-ready, nakahanda ng mga documents like birth certificate mula doon sa magulang, sa mga kapatid, at sa mga mismong aplikante. Next one is the Statutory Declaration of Common Law Union or IMM or Immigration Form 5409. So, common law, ibig sabihin kung ikaw ay, sabi nga natin, legal na may kinakasama. Pag sinabi nating legal, ikaw ay single, siya ay single, legal yon na nagsasama at hindi kasal, common law partner. Kumbaga, ang common term natin dyan sa Pilipinas ay parang live-in. Parang ganun, boyfriend, girlfriend na nasa tamang edad. Kung halimbawa naman, may asawa ka dati, may pamilya ka dati, dapat sabi natin, it's either annulled yun, o kaya na naman, wala ng visa yung kasal mo noon, o kaya naman dumaan kayo sa legal na proseso para masabi natin common law partner kayo. Or, dinideclare dito na kayo ay nasa common law union na kung tawagin natin. So, you have to ipapaano nyo to ipapapirma nyo ito sa municipal registrar ninyo at ipapanotify na kayo ay common law nga. And then, ma-provide kayo ng mga dokumento na kayo ay mag-boyfriend, girlfriend, o kaya naman kayo ay nagli-live-in, o kaya naman kayo ay may relasyon talaga. So, sabi natin, pwede yung mga pictures, pwede rin yung mga bank statement na mayroon kayo sa pangalan ninyong pareho, o kaya naman mga remittances, halimbawa, o kaya naman bills na nandun yung mga pangalan ninyong pareho, o kaya naman pictures ay tinatanggap din nila. The other one is the use of representative. So pag sinabi natin use of representative, ano ba? May binayaran ka ba dito sa Canada na siya magpa-process at siya tutulong sa iyo o wala? So kailangan mo ring i-declare on. Halimbawa, gumamit ka ng immigration consultant, kailangan ilagay mo yung tao kung sino yung immigration lawyer or immigration consultant na tumutulong sa iyo. Dapat kumpletuhin mo ito. Yan ang ibig sabihin ng Immigration 5476. Next one is the authority to release personal information to a designated individual. Kami, nung nag-apply kami, nag-fill up din kami dito, sinasabi lang namin dito na binibigyan namin ng authority ang CBSA o yung Canada Border Service Agency na binibigyan namin sila ng kalayaan na mag-usisa patungkol sa aming pagkatao. Well, of course, ito ay for security naman ng bawat isa, for security ng bansa, at for security mo na rin, syempre. So, may mawawala ba sa iyo? Wala naman siguro at wala naman. So, nung finilapan namin ito, ibig sabihin na parang nagtatrust din kami doon sa Government of Canada. Parang ganon. Another thing is the payment or the fee payment in an acceptable format including the processing fee and any applicable fees such as biometric fee or an open work permit holder fee. Verify acceptable methods of payment with Visa, Office Visa, Application Center or the VAC responsible for your region. Ibig sabihin, yung receipt o kaya naman yung payment ninyo ay pwede nyong isama dito as part of your document. Halimbawa, kung gumamit ka ng bangko at sila ang nagbayad doon sa iyong processing fee, pwede rin yun. So, gagawa lang tayo ng, ano bang tawag doon, money order, parang ganon, cheque na ibabayad mo doon sa Government of Canada. So, ang tinutukoy dito na payment ay yung processing fee na dapat mong bayaran doon sa my Government of Canada. And of course, may additional payment dito which is the biometric fee na babayaran din doon sa my Visa Application Center o sa may VAC na meron din tayo dyan sa Manila. Another thing is the photocopy of information page of your valid passport travel document which includes passport number, expiry dates, name, photo. So, ibig sabihin lang nito ay yung isang page doon sa passport mo, kailangan mong i-photocopy yon, dapat sa malinaw na photocopy. And of course, mayroon ka ng passport na prior sa iyong application dapat po, di ba? Another thing na dapat natin tandaan ay yung photos o yung 2 photos meeting the requirements. Pag sinabi nating 2 photos, i-click nyo lang ito at lalabas na yung temporary resident visa application photograph specifications. Nandito yung mga dapat at hindi dapat na mga photo na tinatanggap Government of Canada. So ito, ang gagawin nyo dito sa form na ito, i-print nyo lang ito, yung page na ito,
At pag pupunta kayo sa may litratista, ipakita nyo lang ito, nandito na lahat ng size and specifications. So ito yung banda na ito. So ito ang mahalaga dito, yan lang ipakita nyo sa may litratista and they know what they are doing. Isa pa na mahalaga under photos ay yung tinatawag nating biometric fingers and photo. So ibig sabihin sa Pilipinas, nung umalis kami, hindi pa required ang tinatawag nating biometric. Pero after that, after siguro 1 year, ay nire-require na nila na magkaroon ng biometric fingerprints and photo ang Pilipinas. So, ibig sabihin kasama na ang Pilipinas. So, ano ang purpose ito? Sabi nga natin, for your own security and for the security of the Canadian nation. So, isa pa sa mahalagang dapat nating tignan is the proof of current immigration status. If your country or territory residents differ from your citizenship listed on your passport, you must provide proof of legal status of your country or territory of residence. Halimbawa nito ay Filipino ka, nagpunta ka doon sa may ibang bansa at nakakuha na ka ng permanent residency o kaya naman ng citizenship, halimbawa sa UK, sa ibang bansa, Australia, New Zealand, halimbawa, dapat mong i-declare na ikaw ay dating Filipino na naging American citizen, UK citizen, halimbawa ay New Zealand citizen, and so on and so forth. Kailangan mong i-provide sa kanila yung mga information na ito. Another thing is the photocopy of your marriage license or certificate. Mahalaga ito kung ikaw ay married sapagkat dito na lang makakita yung tinatawag nating legal status mo pagdating mo dito sa Canada bilang may asawa. Of course, palaging kasama yan sa tinatawag nating proof, yung marriage certificate kung tawagin natin. Another thing is the proof indicating you meet requirements of job being offered. So, ibig sabihin na yung mga requirements under sa job, ano-ano ba yung mga iyon? Unang-una, sa tinatawag nating job, ay ang Certificate of Employment na nanggaling sa previous o sa nakaraang mga trabaho mo. Siyempre, kailangan mo yan. At dapat naka-indicate din doon yung tinatawag nating hours mo, yung job description mo. So, dapat nakalagay lahat yon. At kasama dito, syempre, yung tinatawag nating job offer letter na ibinigay sa iyo ng iyong employer dito sa Canada. Kung halimbawa, mayroon kang job offer na natanggap mula dito sa may Canada. So, kailangan ipakita mo yun. Ganon din kung kasama ka doon sa tinatawag nating nomination program at meron ka natanggap, approval, so isasama mo lang yon sa may documents mo. Another thing is the LMIA assessment. Sabi natin, ito ay hindi mo gagawin, kundi ito ay trabaho ng employer na kung saan ibibigay nila ito directly sa tinatawag nating IRC or CIC. Naka-indicate lang ito kasi doon sa tinatawag nating job offer from your respective employer. So, nakalagay naman doon sa yung approval. Next one, if you're working in Quebec, provide evidence of valid CAQ. So, ipoprovide nyo lang ito kung dito kayo magtatrabaho sa Quebec at ibibigay naman ito ng Government of Quebec. Another thing, if you are a provincial nominee, ibig sabihin nag-apply ka halimbawa dito sa may Saskatchewan, usually ay exempted ang mga natatanggap dito kahit na direct hire ka pa ay usually exempted. So, mayroong tinatawag na LMIA exemption. So, ibig sabihin nito, wala kang ibang papel na ibibigay dahil manggagaling ito sa iyong employer na kung saan naka-indicate din. Sabi doon, provide a copy of your nomination letter issued by province. So, employer and then government or provincial government, and the government will provide an approval na nagsasabing ikaw ay LMIA exempted or LMIA exempted. So, ang ipapakita mo lang dito, kung hahanapin ng VAC o ng VAC, yung iyong copy, ay hingin mo lang yung resibo mula doon sa iyong employer at ipapakita kasama ng tinatawag nating approval mula doon sa may province na kung saan nominated ka. Another thing, if applying a post-graduation work permit, submit proof that you've completed all the requirements of your program and study. Halimbawa, yung final transcript mo, kailangan mong i-provide yan, letter of institution and formal notice of graduation. Ito yung manggagaling sa mga
institution na pinanggalingan mo at ipapakita mo doon sa Government of Canada. At syempre, prior to that, ay nag-apply ka na rin syempre doon sa university na gusto mong pasukan. Kung ang hahanapin mo naman ay post-graduation work permit. Kung makikita ninyo, sabi nga natin kanina, hindi lang basta ito work permit, kundi mayroon ding tinatawag nating post-graduation work permit. And the last one, any additional documents required by responsive visa office. So, kung titignan ninyo, may iba't iba pang mga required documents na hihingin ang visa office na napagpapasahan. Halimbawa, sabi natin, yung visa office natin ay nasa Manila at ito ay inatasan ng Government of Canada na mangolekta ng mga papel mula sa Pilipinas. So, isa sa mga nakita natin na i-required pa sa inyo ay yung tinatawag nating NBI clearance or yung NBI certificate na kung saan sinasabing wala kang kaso o hindi ka dapat clear, kumbaga, doon sa NBI. Ang usually, sinasabi dito ay police clearance. Pero pagdating nyo sa Pilipinas, it's actually an NBI clearance. Another thing na dapat ninyong i-provide dito sa may document checklist ay yung mga transcript of records niyo nung kayo ay college o kung nag-college man kayo o nung high school, yung permanent record na kung tawagin natin, you have to provide that as well. Isa pang mahalaga na babanggitin ko uli ay yung Certificate of Employment na dapat ninyong i-provide upang nang sa ganon, yung magpa-process sa inyo ng work permit, nasasabihin niya that you met all the requirements na i-provide. So, lagi niyong isipin kung nag-a-apply pa lang kayo o nasa proseso kayo nagpag-a-apply at para naman sa kumpletong guide ninyo, lagi niyo lang puntahan at kung paano sasagutin yung mga binanggit natin kanina at yung iba't iba pang mga forms, lagi kayong babalik sa tinatawag nating Guide 5487 or applying for a work permit outside Canada. Don't worry po, ililink ko sa description box sa ibaba yung ating guide na ito upang nang sa ganun ay makita ninyo, upang nang sa ganun ay ma-guide kayo sa pag-fill up ng napakaraming form na fill upan nyo later. So maganda na magsimula na ngayon kung talagang balak nyo mag-apply sapagkat at least alam nyo na kung in the near future, halimbawa na talagang desidido na kayo o nag-a-apply na kayo, alam ninyo na mayroong ganitong mga form, may mga ganitong mga requirements kayong dapat i-provide prior sa inyong application. At sana po ay may natutunan kayo sa ating vlog sa araw na ito. At maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik dito sa ating Rod's channel. Kung hindi ka pa subscriber, i-click na ang subscribe button. Huwag kalilimutang i-click ang ating bell upang nang sa ganon, laging kang updated sa ating mga videos na ipapalabas. I-click ang like button, mag-comment down below, at syempre, pwede nating i-share ang ating mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat. Paalam.